Wag mo, bago kayo mag-set up ng building, dapat kami muna. Walang paglalagyan. Hindi naman makukuha agad yun once na nakapag-commit kayo sa amin. Pag sinet up nyo na yung building, paano namin kayo mag-guide? Buo na yung building. Kasi wala na kaming magagawa pag gawa ng building. Tapos na eh. Ngayon, kung yung building po gagawin pa lang, before nyo gawin, dapat ma-assist namin kayo. Yun po kasing water refilling station business. It is guided by the private manufacturer, which is kami yun. Private company. Marami namang gumagawa ng iba. Pero we are one of the private company, our own corporations, pwedeng gumawa ng makina para sa inyo. Delivery is a different agency. Kasi pwedeng third party yan, pero pwede rin sa amin. When we're talking about the package, it's only about the package. So when we're talking about the delivery, of course, it's not included. Depending on the location, dere, taga Baguio kayo. Magkano delivery nyo sa Baguio? Sa Baguio, 10K. sa La Union po. La Union. Magkano La Union nyo? 10K? La Union? 7K. Mura lang. Libre po. Pero kung gusto nyo bayaran, walang problema. Tumatanggap po kami. Saan po namin send yung package list? Yeah, actually, it's already fed to our page. Baga, wala kaming tinatago. Even on the Google, nakapost po yung mga price na yan. Yun nga lang, siguro sa Google, medyo updated na yung price ngayon. Mas mahal na kasi ngayon compare noon. Dito po sa dito po yung package. Wala po dyan, ma'am. Kasi di na binibili sa amin, mahina na eh. Ang binibili sa amin, puro ganito, 9, 10. But the package 5, syempre, gumagawa pa rin kami kapag kami nag-order. Hindi na kami masyado nag-display dito kasi dyan po sa kabila. If you want to visit, pwede kayong pumunta. Puntahan nyo. Pero ano po yun, puro package 9 lang makikita nyo, puro ganito. Tsaka maingay lang. Kaya dito pinsinet para at least kahit paano makapag-usap ng maayos. Kasi pag doon tayo nag-usap, wala rin po mag-a-assist sa inyo, hindi kayo magkakaintindihan doon. Ito, 708,000. Yung 10 po, may building na yun. No, ito po yun. Yung 5, andyan na rin po yung price ng 5. Backwash po is, depende sa package. Ano bang package yun? Pag yung mga 6, 5, yan, manual yan. Manual lang yun kasi mura lang eh. Magkano yung monthly yan? Andyan nakakalagay po dyan. Ako po, nasa listahan. Kasi ang daming package, di ko makabisado. Ako po, businessman po ako, ma'am. Ito lang po yung marami. Kahit paano, meron naman po. Yun, tubig, ganyan, yellow, laundry. Yun na yan. Oo. Opo, dito na. Yun ang magkakasama eh. Yung, tsaka... Basta yung related. Kasi ayokong iniiwan ng negosyo. Gusto ko pagka yung negosyo, okay naman. Bakit ko iwanan? Pinapalaki ko lang. Magkakasama to, mga ice cube, mga laundry, tsaka ano sana yung car wash. Diba? Yung sa inyo, kailan natin sisimulan? Wag mo, bago kayo mag-set up ng building, dapat kami muna. Walang paglalagyan. Hindi naman makukuha agad yun once na nakapag-commit kayo sa amin. Pag sinet up nyo na yung building, paano namin kayo mag-guide? Buo na yung building. Buo na yung building, so paano namin kayo i-assist doon sa building layout? Kung okay lang po na wag na pong i-assist, di okay din po sa amin. Maganda daw. Yung guidance para... Syempre. Dapat kami muna. Guide namin kayo para maganda po yung tama yung tama yung gagawin nyo sa building nyo. Kasi wala na kaming magagawa pag gawa ng building. Tapos na eh. Ngayon, kung yung building po gagawin pa lang, before nyo gawin, dapat ma-assist namin kayo. Ano po yung ng building, mga magkano pong budget kaya? Building po ay depende po sa gagawin yung building. Depende po sa materials na gagamitin nyo. Kung suggestion nyo na maganda. Konkreto, syempre. Well, kontrata, arawan. Kung ano po yung maganda. Siyempre, hindi naman po ako gagawa ng building eh. Pero sabihin mo ng 300,000. Meron, siyempre. Opo, iba-iba po yan. Kada package, iba-iba. Yun yung sinasabi ko. Di ba, ginawa mo na yung building. Hindi mo pa alam kung anong package yung binibili mo. Wala ka pang nakaset na budget para doon sa machine. Explain ko sa'yo, ma'am. No? Ganito po kasi yan. Sige, record mo, ma'am. But don't worry, meron naman tayong recorded na video. Pero pwede mong i-record, ma'am. Kasi nasa YouTube naman lalabas to, ma'am. Lalabas ka sa YouTube, bati ka sa mga follower. Hello, shout out sa lahat ng mga followers dyan. Yan. Follow niyo ako, yung... Karina, baby, Pedrocha. Perocha. Parocha. Parocha. Sister naman. Francisco Rabang, follow niyo din. Ayan. Francisco Rabar, Parocha. Hindi, Francisco Rabang lang. Walang Parocha. Sir, ba't umaalis ka na, sir? Nahiya yata. Sir, mahihain ka, sir? Walang vlogger na mahihain, di ba, Ma'am Karina, no? Dapat pag vlogger ka, makapal mukha mo. Tsaka pag negosyante ka, dapat makapal lang mukha mo. Dapat kaya mong harapin yung ano man ang
Inquiries, ano man ang problema, dapat handa mong harapin yan. Kasi negosyante ka. Mahihain na. Tumalikod tuloy. Don't worry, sir. Pagka mahihain ka, sir, pwede natin i-blurred. Ready ka na, madam? Yun, depende po sa machine na bibilihin mo pagka gagawa ka ng water station. Ganito po kasi yan, ma'am. Okay. Yun po kasing water refilling station business. It is guided by the private manufacturer, which is kami yun. Private company. Marami namang gumagawa ng iba. Pero we are one of the private company, our own corporations, pwedeng gumawa ng makina para sa inyo. Advantage lang siguro sa amin, branded kami, kilala. Since kilala po, mas madali pong mag-market, mas madali mag-alok sa tao kasi meron tinatawag na brand credibility. So speaking of, doon sa pagtatayo ng negosyo natin, ang isa sa pinakatamang investment na hindi ka dapat sumablay is yung machine. Okay, bakit ko sinabi yon? Kasi pag pumalpa ka sa machine, sa makinang ganito, pag sumabit ka, mali yung setup, yung tubig ko masarap. Masarap, di ba? Okay, kung nasarapan siya, basically, dapat yung mga customer nyo masarapan din. Diba? Ito, sample ng water namin yan. Kumbaga, ito, natural water na pinapras lang namin dito. On your case, pagka-sablay po yung setup natin, malaki ang chance mong malugi. In what way? Ma'am, ang machine is only one of your investment. Ang isa sa malaking investment mo, building. Magkano building? 300,000 or more. Depende pa sa size. Di ba? Pan-deliver. Magkano yung tricycle? Magkano yung 4 wheels? Magkano yan? Galon ang bibilin mo. O magkano yun? Signage, advertisement. Tsaka pag nagbayad ka pa ng vlogger na ipopromote yung negosyo mo, madam, iba na namang bayad yon. Di po ba? Libre na sa akin. O, libre na daw sa kanya. So basically, ma'am, hindi lang po machine ang puhunan dito. Ang dami. Kumbaga, machine is only one-fourth of your investment here. Paano kung sablay yung machine? Ay di bankrupt ka. Taob ka. Yun yung puso eh. It's just ganito. Nagtayo ka ng restaurant, yung chef mo hindi marunong magluto. Ano mangyayari sa restaurant mo? Mababankrupt, yung pagkain eh. Eh ngayon ganito, nagtayo ka ng restaurant, kahit sabihin mong pangit yung restaurant, yung building, eh ma'am, dinarayo naman po yung pagkain. Kikita. Ganun din yun. Ang pinaka-chef mo dito, ito, makina. Kasi yan yung magluluto ng sarili mong product na ibebenta mo sa market. Ngayon, kung sasablay yung product mo, yung makina mo, good luck. Kahit gaano kagaling mag-manage, yung tubig mo, di mo mainom. Kahit magaling ka sa management, kahit magaling ka sa marketing, mawawala po customer mo kapag ang tubig mo sablay. So all in all, ang pinaka-key point dito to have a successful water refilling station is to have a good quality machine, good product, di ba? Yun. Kaya no wonder why, bakit ang daming nabili dito. Ang daming kumukuha dito ng makina. Ang daming, kagaya kanina, bago kayo dumating, meron galing taga Bulinaw na 6 months ago lang yung tubigan niya, yun, bumili ulit ng isa pang machine. Yun ba, bibili ulit ng isa pang makina kung palpak yung makina, di ba? Hindi yun mag-repeat order. Hindi yun bibili ulit dito. Di ba? So, within 6 months, ibig sabihin, halos naramdaman na niya na bumabalik na yung puhunan niya. And technically, sa loob ng 6 months, kaya mo talagang mabawi yung puhunan mo kung masipag ka. Andun ang puso eh. Ngayon, wag mo, tipirin mo ng lahat, wag lang ang makina. Yun ang masasabi ko. Yun yung piece of advice ko. Kasi kayo, nag-inquire pa lang naman kayo. Tipirin mo lahat, wag lang ang makina. Kasi yan ang magdadala sa negosyo mo. Bibili kayo dito or hindi, it's okay, i-assist namin kayo. Kasi kailangan nyo pong malaman yung mga impormasyon na yan. At kami naman, pag nagsasabi naman kami, hindi po kami bias. Sabihin namin kung ano po yung mga edges ng mga successful water refilling station business in the market. Tignan nyo sila kung ano yung mga machine na gamit. Most of them, puro malalaki. Puro Watermax. Matagal po yan. Lifetime service warranty nga kami. Hindi naman namin ibibigay yan kung palpak yan. Diba? At hindi na namin ipapautang kung palpak. Kasi hindi kami makakasingil kung palpak eh. Paano namin kayo sisingilin kung hindi gumagana makina? Diba? Hindi nyo kayo babayaran kasi makina mo sira. Lahat po ng klase ng makina, kahit yung 5 and 6, ganun. Lahat, opo. Ganda. No? Quality. Oh, syempre. Oh, kasama ko si nanay, nag-sales stock. Sine-sales stock po kayo tayo ni nanay. Siyempre. Di ba? Hindi, sabihin niyo sa akin kung mali. Okay, Di ba? okay. Yun naman po kasi talaga ang yun naman po talaga kasi ang edges ng mga may magagandang makina. Oh, sige, sabihin ko na. Oh, bumili ka ng mura. Sabi nga nanay, hanap niya mura. Bumili ka ng mura. Every week sira. Ano mangyayari sa negosyo mo? Wala na. Yung galon mo, ipaparefill yun sa ibang water station. Kukunin na nila yon. Paparefill na yun sa iba. O ikaw, nawalan ka ng customer. Nawalan ka ng galon. Diba? Imagine mo, ma'am, yung container na binili mo,
puhunan mo yun eh. Yung galon, kasama yun sa puhunan ninyo. Ngayon, kung mawawala po yung galon ninyo, malulugi kayo. Yung galon compare sa laman, di ba? Eh ngayon, paano ma'am kung yung tubig mo lasang imbornal? Bibilhan ka nun kasi gusto nila yung galon mo. Pero hindi na ipaparefill sa'yo yun. Saan ipaparefill yun? Eh di syempre kay Watermax. Yung maganda yung lasa ng tubig. Kapag maganda lasa ng tubig, paulit-ulit na bibili sa'yo customer. Kahit may magbagsak ng presyo dyan, ma'am, kung ito ang presyo mo dahil you dominate the taste, you dominate the quality. Aba, ma'am, on our experience, sige, sa dami nag-install din ng gantong makina. Ang dami nag-install eh. Pero kita mo sila, mura ng presyo nila. Kami, hindi kami mura. Kaya nga sabi ko kay nanay, walang mura dito. Sulit dito, pero walang mura. Ngayon dito, we dominate the quality kasi yun ang talagang goal ng company, to give you the best quality machines. Ngayon, kung yun pala yung goal, yun pala yung gusto namin, hindi kami pwedeng sumablay. Diba? Kasi alam namin, yung investment nyo na yan, yung pera ng asawa mo na seaman, hard-earned money yan eh. Kalahati ng katawan niya nandun eh. Nakadelikado eh. Ngayon, hindi kami pwede sumablay. Nakakahiya naman sa pamilya. Kami dito, lahat po ng kliyente namin, we treat same. Lahat kayo VIP dito. Meaning to say, kapag bumili ka rito, doon na nag-start yung partnership. Tsaka ang turing ko sa client ko, partner, business partner. So what is your struggle, isosolve natin yan together. Tignan mo sa social media kung may pinabayaan kami. O, compute mo na lang, nanay. Sa isang linggo, 15 makina lumalabas dito. Sa isang buwan, that is 45 makina. 45 client ng Watermax. All over 18 years sa industriya. Tignan niyo mo kung may pangit na feedback. O sa 5,000 kliyente ko na lang sa buong Pilipinas hanggang abroad. Tignan mo kung may pangit kaming record. Pagsamahin mo na yung follower ni nanay. Kasi makikita mo yun eh, kung may bad reputation, may bad feedback, eh nay, hindi na ako magbablog kasi ibabash lang ako ng mga yan. Hindi ko ilalagay yung mukha ko sa social media. Eh baka pag talikod ni sir, minumura ako niyan eh. Diba sir, no? Ay, loko to, niloko kami. Sira naman yung machine yan palagi eh. Ganun yun. Kaya huwag kang sasablay sa makina. Kaya nga kami, tinan mo, so ito lang, pwede naman ako magnegosyo ng iba eh. Pwede kita bentahan ng galon, pwede kita bentahan ng kung ano-ano. Pero nag-focus kami kung saan yung strength namin. Ang malakas kami, ang strength namin yung makina. Yun yung expertise namin. So bakit kita bebentahan ng kung ano-ano? Pwede ako mag-business venture ng iba. Pwede ako magbenta ng iba. So, may budget naman eh. But the point is, kung ano yung kaya namin i-serve sa inyo, yun lang po. Make sense, no? Kaya kami, nag-negosyo kami. Kumbaga yung maayos lang, marangal lang. Eh, syempre, paano namin ngayon kayo i-encourage na huwag tipirin ng makina? Eh, kung ang makina ko mismo tinipid. Maraming gumagaya sa package ko kasi everybody kayang gayahin yan eh. Nakita niya, no? Bumili lang dito ng isang package, kayang-kaya nilang gayahin yan eh. Pero yung laman loob niya ng binabayaran mo, yung serbisyo namin, na hindi nila makopya. Lahat po, ma'am eh. Parang ganito yan, bumili ka ng isang makina lang ang binili mo ha, pero included doon parang franchise. Tara po, picture tayo. Saglit lang po. Para sa inyo na po yung araw ko. Ito po. Congratulations po. Dito po kayo sa gitna, sir. Ako po, pang-gedli lang ako. Doon po kayo, sa tabi ni nanay. O, yan. Sir, pwede ako makbay? Okay. Oh, yun. Yan, oh. Yun. Boss, thank you so much. Ma'am, thank you so much. Thank you po. Thank you po. Sa Windows, ano na lang natin, pwede natin ito siya pag... Sir, sample lang ng building plan yan. Pwede mong baguhin yan. Ang sinusunod lang natin dyan, boss, is yung linya ng kuryente at ng tubo. Ito tubo to, linya ng plumbing at linya ng kuryente. Kumbaga, ito yung pinaka-standard. Pero boss, kung kaya mong lakihan, go. Taga saan po si Chucky? Aklan, sir. Uy! Ikaw yung papunta daw dito? Yes, sir. Taga-Aklan pala si Sir. Sir, marahil hindi ka dadayo rito kung wala lang. So dapat may mangyari. Oo naman, syempre. So ano pang inquiry mo, sir? Kung sana kunin yung package 10 tsaka yung 1 tonner. Package 10, 1 tonner. Ito yun, package 10, sir. Tapos yung 1 tonner dun sa labas. Ayun, kinakargahan namin ng pre-yun. Sige po, kailan nyo plano? Ngayon na. O sige po, edi magbayad na kayo. Ako po ba ay magpapaligoy-ligoy pa? Yung may concern lang po sana ako sir. Sige, sir. Question lang ha. Yung pinsan ko kasi nag-open na siya ng water filling doon. Okay. Bumagsak siya sa lab, sa Bumagsak sa water laboratories. Okay. Yung siguro sa machine niya siguro di kinaya yung yung ng filtration siguro ng machine niya. Kaya siguro bumagsak. Masabi ko, sir, I am not in the position to say that. Kasi unang-una, hindi ko alam yung machine ni pinsan mo. Pangalawa, hindi ko alam kung paano yung handling. Marami kasing cases para bumagsak ang isang water testing. Bumagsak because handling.
pwedeng bumagsak because of sa lalagyan, sa hangin. Maraming included eh. Maraming kailangan i-consider. Maling pag-collect ng water sample. Pwede yun. Kasi zero ang passing eh. Sir, ang isang tubig, sir, for example, ito, may bote. Ilagyan mo ng tubig na ganon. Eh, yung pag naglagay ka, nahingahan mo siya. Bagsak na yun. Kahit airborne, pwede siyang bumagsak. Yung sa case ko naman, sir, i-guide nyo naman ako sir. Naman sir, kaya nga po kami nandito eh. Kayo naman sir eh. Every step of the way, when we're going to start the business, the reason why you're here, and the reason why customer buying a water refilling station here or any business is lahat po ng before you start the business, bago ka pa magkamali, i-guided na po namin kayo. Bago ka pa maunahan ng iba, eh, mauna ka na, di ba? Bago pa sila, ganito yun eh, bago ka pa ma-intimidate magtayo ng isang negosyo, sir, eh, nakapagtayo na sila eh. Bago ka pa ma-intimidate, boss, unahan mo na, total, nandito ka na eh. Baka yun yung reason kung bakit napanood mo yung, bakit dumaan ako sa page mo, sa newsfeed mo. Saan ba? Facebook, YouTube? YouTube, na-follow ko sa'yo. Bakit pag YouTube ang binabanggit, parang napaproud ako? Ang YouTube ko, mahina yan. Mas malakas ako sa Facebook. Mas proud ako pag YouTube sinasabi, I watch you on YouTube. Tingin ko kasi mas matagal niya akong pinapanood. Pag YouTube, bumababad kasi rin, no? Siguro. So, siyempre, mapapanood mo yung full, dun eh. Full video, no? Siguro napapanood mo ako, sir, 20 minutes. More than. Bira. Salamat, sir. Pinaglaanan mo ako ng 20 minutes. Sir, kahit isang minuto lang, masaya na ako. Eh, ikaw, 20 minutes pa. So, pinapanood mo, sir, sa amin is water business. Not the travel, not the, Siyempre, kaya ka nandun eh. Sabi ko nga, hindi related talaga yung pinaggagawa ko sa channel ko. Kasi nagmumotor, Alfred Watermax. Eh, Watermax, negosyo eh. Tapos nagmumotor, motor yung mapapanood mo. Parang, it's about Alfred naman yun. Kaya nga sir, hinati ko sir eh. Kaya Alfred Watermax. Parang ganito yan eh. Pag napapanood mo dun yung motovlogging, ganyan. Si Alfred yung pinapanood mo dun. Pag napanood nyo yung negosyo, nagadadaldal, naka-POV sa akin yung camera. Negosyo yung pinapanood mo. Sa Facebook, madaming follower pero mas solid ang YouTube yata sir eh, no? Pag full video gusto mo panood, nasa YouTube eh, no? Kaya talaga di ko binibitawan si YouTube eh. Tsaka may yung isa pala sir, yung sinabi ko kay ma'am, yung pag-travel ba dun sir, papunta sa amin? Bali, plug and play na kasi yun, sir. Yeah, pwedeng plug and play. Alam mo naman si Watermax eh. Kami pa lang po ang gumagawa ng plug and play in the history of water system. Nauso yan ng pandemic eh. During pandemic time, I designed the machine plug and play. So basically, yung mga nagpa-install sa amin, talagang na-installed po natin yan, pero ang mga customer ko ang nag-install. That's what we call plug and play. Actually, bigla na lang naisip namin yan. Sige, gawin natin yan para at least yung mga order sa atin, mabigay pa rin namin. So by doing that, user-friendly, naging easy to install, lahat. Everything is naging maganda at madaling i-troubleshoot ng mga kagaya ninyo na gustong mag-start pag-business. Well, since tapos na ang pandemic, so you have two options. Padadala ko sa iyo yan, yes sir, plug and play pa din. Pero you can request for the technician. Pwede mong sabihin sa akin na, Alfred, padala mo dito yung tao mo. Pero siyempre sir, yung pamasahin yan, accommodation yan, sagot mo yun sir. Yung fee, yung professional fee lang ng technician, sagot ko yun. Hindi mo babayaran yun. Ang babayaran mo lang is yung travel, yung ano lang, transpo, yun ang babayaran mo. Extra na hindi kasali doon sa namin. Pero yung magpadala ng machine sir, ano na yun? Wala nang Magpadala ng machine, sir, di naman pre-delivery. Ikaw naman sir eh. O, kung meron kang shipping line na trusted or may discount ka doon, pwede natin i-coordinate sa kanila. Meron naman. Pero sir, ito, syempre third party yan, hindi ko yan, sumuko naman na. Pero syempre palagi ako gusto ko yung pinaka maayos na shipper ang papadalan ko para pag dumating yung makina sa'yo, safe po. Aklan magkano ang aklan natin? Depende kasi yun, sir, kung kasama yung ice machine, pag ipapaship natin, sir, mas mataas. Kasi ang package 10 natin, sir, nagre-range po siya ng 30 to 40, sir. Estimated yun, sir, ha? Kung may mga additional. Hindi, kung aklan naman, kung ako po ang masusunod, sir, no? Pwede kong ipadala yan via tracking eh. Pwede rin po natin ipadala na truck namin ang magdadala. Kasi ang aklan, pwedeng Batangas Port, di ba? Anyway, pwedeng sir, truck. Kasi Batangas Port to Aklan, sir, di ba? Mas mabilis yun. Pag niload namin dito yung equipment mo, doon ang baba. Doon natin ibababa. malapit lang kami dun sa babaan sir. Ayun naman pala eh. Ang recommendation ko lang, sir, kung meron kayong forklift doon, kasi mabigat yan. Kita mo yung one tonner, ang bigat. Kung may boom truck tayo na pwedeng rentahan natin. O forklift, sir, okay na. Yung ko naman, yung truck ko naman, may lifter. Kaya lang, kita mo, kahirap namin binababa eh.
Hindi, usually naman mga pier, sir, may forklift, sir, eh. Yung paleta, sir, kaya eh. Tsagain lang. Tsaka, sir, dapat may mga tao. At least may mga 6 na bubuhat doon. Bayaran na lang natin, sir, yung mga taong bubuhat. Mas mura pa din yun. Kaysa magrenta ka ng, sir, ng boom truck or forklift operator. Pero sa experience ko lang, hindi na baling maraming taong tutulong. Hindi naman, naka-cage yan, eh. Kita mo naman, ganyang kalalaking bakal yung stainless yung nakabalot doon, sir, eh. Hindi mo basta-basta. Siguro man, kung ma-damage man yun, sir, ano lang, yung UP lang yung ganito. Pero walang kinalaman sa quality ng ano yan, eh. Kaya nga sa akin, ito, yung mga yan. Metikuloso kasi ako, sir, napapansin ko yung mga yan, eh. Pero kung hindi na makaka-apekto, sir, sa operation ko, it's okay. Tignan mo, ito nga, dinisplay ko kahit mayroong frost. Oh. Meron nga kami, sir, mga experience, eh. Bumili muna ng machine, wala pang building yon. Nilagay lang muna sa bahay. Hindi pinakita yung kanyang water station. Nasa bahay lang. Binibili ng tao. Gusto yung lasa ng tubig. Hanggang sa lumakas yung business. Yung nasa likod mo, sir, malaki, sir, na main drain. Ito, yung mga nasa likod ko, ginagamit sa poultry, ginagamit sa resort, ginagamit sa yung malaking demand, malaking volume ng capacity na kailangan. Gusto kong gamitin yan sa package 10, dito, eh. Kaya lang, mag-overkill, sir, eh. Mga mahal to. Ayun nga lang, 708,000, medyo nalulula na yung customer, eh. Lalagyan ko pa yan, baka umabot ng milyon yan, sir. Pero maganda kung yan, ano? Order ka, laki, no? Pang planta. Pero ganda niyan, sir, no? The next package 11 is here.